Hello, hello mga kabonita. Another day, another blessing. And for today, magbibigay po tayo ng blessing sa isa po naming worker at si Foreman Joshua ay hindi pumapasok ng 2 araw na kasi meron daw po siyang lagnat. Kaya sabi ko kay Boss Mace, tara punta natin si Foreman Joshua, check natin, baka kumukuha na ng kontrata sa iba. Ayun nga, pumunta kami sa bahay nila. So sa likod lang to ng Lancaster sa KS19. So tumawid kami dyan sa tulay na yan. Diyos ko, nakakatakot, umaalog. Sabi ko, dahan-dahan lang kasi may fear of heights na ata ako. Naku, iba na talaga kapag tumatanda, ewan ko ba. So yan, nakakatakot, parang nakakalula dumaan dyan. Sabi ko, ito ba yung dinadaanan nila araw-araw? Nakakatakot, grabe. At saka pag bumabaha, minsan sabi niya, nililikas niya na yung mga anak niya kasi nga tumataas na yung ilog. So ngayon, syempre gusto namin makita yung kanyang community. Ang tawag namin doon sa bahay nila sa isla. Ayan si Enteng kasama namin kasi yan isa sa mga kainuman niya. Sabi ko, tara punta natin si Foreman Joshua. Tapos magdala tayo ng gamot at saka ng prutas. So sabi ng kapitbahay, nasa trabaho. Buti na lang, kinatok ni Enteng. Ayan, tiningnan niya kung may tao yung bahay. Gusto kasi namin mag-aling marite sa bahay nila kung ano ba talagang kalagayan. At saka, minsan, syempre, sinasabi niya hindi siya nakakapasok kasi, ayun nga, yung bahay nila ay binabaha. Tapos, yung anak niya may sakit. So, syempre, concerned kami sa mga workers namin na masisipag, bakit sila uma-absent. So, nakita namin na ganun yung bahay nila. Grabe. Kumbaga, sabi ko sa kanya, ang dami-dami natin ginagawa na bahay. Tapos, yung bahay mo hindi maayos. Ang dami-dami natin natitirang mga kahoy. Pag nagbubuhos tayo, bakit hindi mo kunin? Tapos nung minsan sabi niya, ililigas niya na yung mga anak niya kasi maliliit pa yung mga anak niya. Yung pala, likod nila, yung ilog. Tapos may mga sawa pa doon. Diyos ko, nakakatakot. Grabe, sa totoo lang. Kaya sabi ko, kapag meron tayong mga sobrang materyales, tara, pagtulong-tulungan natin yung gawin yung bahay mo. So yun, sabi niya, papasok na daw siya bukas at magaling na siya. So nung binipi ko pala siya nung Sabado, mataas yung BP niya. Naku, sabi ko, Joshua, alagaan mo sarili mo. At maliliit pa ang mga anak mo. At napakagaling niya talaga. Siya yung mga nagwe-welding, nagtatiles, palitada. Ayaw lang talaga paint kasi itong taong to ay mainipin. So, ang dami niya nagagawa. Kaya ayun, bumisita lang kami sa bahay niya para malaman din kung anong kalagayan niya, kung anong mga tutulong namin. So, since papunta kami ng Wilcon, ayun, sabi ko, Teng, daan din tayo sa bahay niyo. Check ko nga. Kasi yan si Enteng, nag-a-absent din, lalo na no, pag tumataas yung baha dun sa kawit. So, sabi ko, tingnan nga natin kung gaano kataas yung dapat itaas ng bahay niyo. So yan mga yan naman, hindi naman yan mga nagnanakaw o nagbebenta ng mga semento sa site. Kaya sabi ko, tara pagtulong-tulungan natin, pag nakaluwag-luwag. Kapag syempre may extra tayong pambigay ng syempre semento, pambuhos ba, para mapataasan niya yung bahay niya. So, ano naman yung pagtulong-tulungan ba, di ba? Kami nakakagawa ng mga bahay, pero tingnan nyo naman, yung mga sariling bahay nyo ay hindi naman maayos. So, yun lang, kumbaga, nahahabag kami sa kapag hindi sila pumapasok ng isang araw, kasi sayang isang araw pag hindi sila pumasok. Tapos yung mga dahilan nila, yun nga, mga baha, may sakit sila, yung mga ganun ba. Sabi nga nila, kung sino pa yung mga gumagawa ng bahay, yung pa yung mga bahay na hindi maayos, hindi magaganda. So ngayon, nakita nyo naman, yung mga bahay nila, hindi maayos. Pero kung makapag-ayos sila ng mga bahay na ginagawa po namin, di ba, napakaganda. Kaya ito, gusto namin silang tulungan kahit papaano na maging maayos naman yung bahay nila. Kaya lagi nyo lang panoorin yung mga ina-upload namin na video para syempre kahit pa paano yung kita natin sa Meta, o diba, meron na tayong dollars, makatulong din sa kanila. So, yun lang po. Enjoy watching, diba? Salamat.